Magandang gabi mga ka-horror. Ipapanood na naman natin ang isang kwentong kababalaghan tungkol sa isaw na pinaniniwalaan, karamihan, madalas sa probinsya ay ulam ng mga aswang. Bago tayo magsimula mga ka-horror, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, ay i-click mo na ang subscribe button at notification bell para wala kang mapalagpas ng mga kwentong kababalaghan. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay pindutin mo na ang like button. At simulan natin. Magandang araw sa iyo, Ate Joy. Ako po si Jane. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang nangyari sa akin simula nang mahilig akong kumain ng isaw. College ako noon nang may nagtitinda ng isaw sa labas ng eskwelahan dito sa bayan ng Cavite. Lagi akong sinasabihan ni ate na huwag ako laging kumain ng isaw. Jay, di ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka laging kakain ng isaw kasi hindi mo alam kung paano hinisin yan at nakakasira yan sa kalusugan mo? Ngunit di na ako nakinig dahil paborito ko ang barbecue lalo na ang isaw. Laging paalala sa akin ni ate, lagi kasi akong bumibili ng isaw pagkatapos ng klase. Pero iba kong kaklase, iniiwasan ang ganong klaseng pagkain. Pero hindi ko alam kung bakit di ko maiwasan ang isaw. Paglabas ng paaralan ay pumunta na ulit ako sa bilihan ng isaw. Kung andun na kami, tinignan ko agad kung meron pang isaw tinda. May isaw pa kaya, Nay? Ay kauubos ng dahon. Nalungkot ako sa sinabi ng tindera, kaya umalis na akong papauwi sa amin. Nagtingin ako sa ibang lugar kung meron akong makikitang bilihan ng isaw, pero wala akong makita, kaya nagpaalam na lang ako sa mga kaibigan ko. Habang naglalakad ako papauwi, nagtitingin pa rin ako baka may makita akong nagtitinda ng barbecue. Bago ako makarating sa amin, may nakita akong nag-iihaw sa tabi. Ngayon ko lang nakita ang nagtitinda na yun. Wala akong maalalang nagbibenta ng isaw sa parteng bahagi yun bago sa bahay namin. Dahil sa may nakita akong isaw na iniihaw, hindi na ako nagdalawang isip na bumili sa maganda. At nang lumapit ako, agad akong nagtanong sa tindera kung meron ba silang isaw na binibenta. Magandang araw, Nay. Pabili po ng 2 isaw. Sige, at ipag-iihaw lang kita. Naghintay ako hanggang sa maluto ang isaw. Nagbayad na ako at uwi. Kinain ko na to habang naglalakad. Sarap naman ako nung kumakain. Naubos ko ang isaw bago pa ako makarating sa bahay, kaya hindi na ako nasita ng aking ate. Simula nung natikman ko ang isaw ng matandang yun, lagi na akong bumibili sa kanya. At habang tumatagal, dumadami ang bumibili doon. Madalas, umaabot ng 1 oras kakahintay para makabili sa barbecue. Masarap kasi ang timpla ng isaw pati ng sausawan nila, hindi nakakauwi. Isang hapon, nagmamadali akong pumunta sa ihawan para bumili. Baka maubusan ako dahil sa dami ng bumibili sa kanila. At pagdating ko nga, ubos na ang isaw na binibenta niya. Kaya nanlumo ako pauwi ng bahay. Nagtanong sa akin ng aking ate kung bakit ako malungkot. Jay, napano ka ba at para kang natalo? Wala lang ate, magpapahinga na ako sa kwarto. At hindi na ako nagsalita pa. Ilang beses na akong pumunta sa ihawan kaso laging nauubusan. At napapansin ko na habang tumatagal, lalong dumadami ang bumibili sa kanila.
Nung biglang nag-anunsyo ng eskwelahan namin na maaga kaming uuwi dahil paparating ang bagyo, agad kaming dumiretso ng mga kaibigan ko sa Ihawan. At naabutan kong may tinda pang isaw kaya dali-dali ako pumunta sa Ihawan para bumili. Bumili ako ng 3 piraso at nagpaalam na ako para umuwi. Nagtikim ako ng isa pa pauwi at medyo hindi ko nagustuhan yung lasa. Ganon din sa iba. Nalasahan ko mapait at medyo may matigas. Ang nasa isip ko baka hindi nalinisan ng maigi. At nung inumin ko, di rin kaaya-aya ang amoy. Kaya tinikman ko ang isa pa, kaso ganun pa rin. Kaya itinapon ko ang aking biniling isa. Kaya umuwi ako sa bahay na naiinis. At nagsabi ako sa sarili ko, hindi mo na ako bibili ng isaw na pinang-araw, baka ganun pa din ang lasa. Lumipas ang 1 linggo, niyaya ako ng mga kaibigan ko na bumili sa Ihawan ko. Ayaw ko sanang bumili kaso naamoy ko ang masarap na amoy ng isaw, kaya nahikayat pa rin akong bumili. Nagdadalawang isip akong kainin ng isaw na binili ko dahil naalala ko ang lasa ng nakaraan. Pero tinikman ko pa rin ito, wala namang kakaibang lasa at amoy sa binili ko. At nakailang stick pa nga ako, nabili sa matanda pag umuwi sa aming bahay. Some beses, nagkita kami ng mga kaklase ko sa may Ihawan. At bumili kami ng isaw sa Ihawan na iyon. Masaya kami at konti pa lang ang bumibili at marami pa kami pagpipilian ng ihaw. Habang bumibili ako ng isaw, parang may nararamdaman ako kakaiba sa isaw na niluluto. Medyo lumaki ang itsura nito at iba din ang kulay, di tulad ng dati kong binibili. Napatingin ako sa niluluto ng matanda at di naiwasang nagtanong. Tinignan ko ng mabuti at nakita kong kakaiba talaga. Nagtaga siguro ang matanda sa ginawa ko. Da, ayos ka lang pa? Bakit ko tinitignan ng isaw? May problema ba sa tinitignan ko? Tanong ng matanda sa akin. Ramdam kong may kakaiba sa isaw na iyon kaya di ko maalis ang duda sa isip ko. At ang pamamaraan ng pagtanong ng matanda sa akin ay kakaiba rin. Kaya huminga muna ako ng malalim bago ako sumagot sa kanya. Samantalang ako, natigilan sa pagkain dahil sa sinabi ng matanda. Tumindig ang aking balahibo ng aking marinig ang kanyang bulong na tao ang ginamit niya sa isaw na binibenta niya. Kaya espesyal ang ihaw na binibenta niya ngayon. Narinig ko ang mga sinabi niya, ngunit pinaliwala ko na lang ito at bumili pa din ako ng isaw at tubig. Para hindi na ito mapansin na ako'y kinakabahan sa sinabi nito. Bumili lang ako ng ilang piraso, ngunit hindi matanggal ang ngisi sa kanyang mga labi. Sarap naman ang aking mga kaibigan sa isaw na kanilang binili. Hindi ko kinain ang isaw at inuwi ko ito sa bahay. Dala ng tutog at duda sa binili ko. Nang nakarating na ako sa aming bahay, nakita agad ni ate ang dala kong isaw at pinagsabihan ako nito. Wika ko sa kanya, "Te, tingnan mo to." "Bakit?" "Tingnan mo tong isaw na binili ko. Kakaiba ang laki at itsura." "Bakit? Saan mo ba binili yan?" "Doon, sa matanda." Tinignan ni ate ng mabuti ang isaw. At sinabi nito, "Itapon mo na yan. At maraming balita na aswang ang matandang yan. Hindi mo alam kung saan at paano niya ginawa ang mga isaw o inihaw na binibenta niya." At tinapon ko ang isaw tulad ng sabi niya. At wag na wag ka nang bibili sa matandang yung ulit. At baka totoo ang mga tao na bituka ng tao ang ginagamit dyan at hindi manok. Nakita siya ni Tatay Temyong sa may kakahuyan nakaraang gabi na kumakain ng hilaw na manok. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa sinasabi niya at sinulod ko siya na di na bumili sa matandang nag-iihaw ng isa. Ilang araw din ang lumipas at wala na nga ang matandang nagtitinda ng isaw sa may kanto.
Napag-alaman na ng buong lugar na umalis na ang matanda dahil sa kadahilan ng alam na siya ay aswang. At dahil sa nabalitaan din na nahuli siyang nasa bubungan ng bahay ng isang buntis at tumakas ng walang nakakaalam. Doon ko lang napansin na wala na nga ang matanda sa pwesto kung saan siya nagtitinda. Dahil alam na ng mga tao na aswang siya. Kaya simula noon, iniwasan ko ng bumili ng isaw kahit saan ihawa. Sa takot na tulad ng binibenta ng matanda, na tao din ang ginagamit na bituka sa isaw na kanilang tinitinda.